Alright, so welcome again into this another video. And sa video na to, again, pag-uusapan pa rin natin about yung sa online grocery business, how you can start online grocery business, and ano ba yung talagang mga mechanics. But we're not going to focus muna on the basic part, but we're going to focus muna on how much you can profit on this business. Now, on my previous mga videos, no, we talk about we compute the projected computation of the profit if you are going to create an online grocery business sa Manila or sa Cebu, 'di ba? On the previous video, and then meron din tayo sa Mindanao, sa Zamboanga City. Now, if you want to check out this video, no, pwede mong panoorin on my on the other video. So, before this video, pwede mong panoorin sa channel ko. But in this video, we will going to talk about naman the other thing around. Kasi sa mga previous na video, yung mga sa Manila, sa Cebu City, sa Zamboanga City, medyo malalaki kasi yung mga lugar na yon, mga location na yon. And of course, dahil malaki sila, medyo malalaki din yung magiging projected profit mo doon. Na ngayon, let's go the opposite. No? Pag-aralan naman natin yung opposite. Paano naman kung maliit lang yung bayan ko? Ano naman kung maliit lang yung munisipyo ko? Kikita ba ako dyan? Pwede ba akong mag-online grocery business? Yan yung pag-uusapan na natin ngayon. So, make sure to stick around into this video. Don't forget pala na i-follow mo ako sa aking dito, sa kung saan mo pinapanood itong video na to. Kung sa YouTube, follow mo ko sa YouTube. Kung sa Facebook, follow mo rin ako. And we're going to show you how we can compute or how you can profit kahit maliit yung bayan mo. Okay? So, let's go now to my desktop. Let's identify yung pinakamaliit na munisipyo dito sa Pilipinas. So again, still punta pa rin tayo doon sa Google, tapos i-search mo yung Municipality Philippines. Okay? So same thing pa rin sa mga dating video. Let's go to this list of cities and municipalities in the Philippines brought to us by Wikipedia. So dito mo makikita yung mga different list of municipalities or cities in the Philippines, and then yung equivalent nila na population. Now, in this list, medyo lakihan lang natin, no? So, in this list, pwede mo siyang ma-sort. Okay? So, here's the population. Pwede mong ma-sort yung population to from the least populated municipality to the large one. So, kung i-click mo ito again, yung pinakamaraming population naman yung makikita mo, which is, na-discuss na natin to kasi nag-sample na tayo ng Manila, no, ng Caloocan, wala pang Caloocan, yung Zamboanga, no, yung Cebu City. Na ngayon, let's go naman doon sa pinakamaliit na population. So, ang pinakamaliit dito is yung Kalayaan na municipality, which is sa Palawan. So, itong Kalayaan is basically island kasi ito. So, hindi talaga pwedeng mag-online grocery business diyan. So ito namang sa mga provinces na or mga municipality na nasasakop sa Batanes, medyo impossible din kasi mga island to. So we're going to take an example dito sa Carasi, Ilocos Norte. Okay? Kasi meron din siyang 1,600 ka population. Na kung mag-online grocery business ako dyan, kikita ka pa ba ako? Okay? Kasi medyo maliit lang yung population, baka walang bumili. So let's go to Carasi, no? Punta tayo sa Google Map. And then let's search Carasi. Carasi. Ito, Ilocos Norte. So ito yung Carasi, Ilocos Norte. Meron na siyang 1,600 na population. Pero ito yung mangyayari. You don't need to worry about kung maliit lang yung population ng municipality mo. Kasi ang gagawin natin dito is maghahanap tayo ng mga katabi mong lalawi or municipality at isasali natin kung mag-online. For example, dito ka nakatira, Carasi. We will going to include those or municipalities na nakapaligid dyan sa municipality kung saan ka nakatira ngayon. So, shall we say, Carasi, pero meron ditong Pidig. Meron din ditong Nanagan, right? Kalanasan, right? So, kahit itong Pidig, no? Pidig, tingnan natin kung ilan ba yung population ng Pidig. Tingnan natin Pidig, i-search natin dito, no? Pidig, P-I-D-D-I-G. So, ayan, Pidig, Ilocos Norte.
ang PIDIG is merong 22,475. So, medyo madami-dami na rin siya. So kung compute natin yan, no, kukumpute natin yan. So, hanapin ko lang muna yung, yung Excel files na ginamit natin on the mga previous na video. So, ito yon, ito yung file na yon. So, let's say we have here, ang gagawin natin, kung gusto mong, kung taga-Karasi ka, taga-Karasi ka, we're going to include you. Kasi nga, ang goal natin kasi dito is that one online grocery business per municipality lang, di ba? Pero katulad nito, na halimbawa, Karasi sa Ilocos Norte, maliit lang yung population. So, paano ako mag-online grocery business dyan? Hindi ako kikita kasi maliit yung population. So, i-include natin yung mga kalapit na municipality dyan sa municipality kung saan ka nakatira ngayon. Para magiging, mas dumami yung magiging market mo ngayon. Mas madami yung population na mako-cover mo sa online grocery business. Di ba? Tapos, exclusive ka lang dyan. For example, Karasi and PIDIG. So, magiging exclusive. Ikaw lang yung ipopromote namin dyan na lugar kung mag-online grocery business ka dyan. Alright? So, Karasi is, PIDIG is 22,475. 22,000. So, ano na to? PIDIG or ito na. So, Karasi plus PIDIG na yan. Yan. So, magkano yun? Or ilan yung population? 22,000. Lang 22,475. Ayan. Plus Karasi na 1,600. So, magiging 23,000 na to. Diba? 23,000, 24,000 na. Yan. 24,075. Alright? Yung total population. So, total population ng Karasi and PIDIG is 24,000 na. Okay? Kasi nga, PIDIG is 20,475 and then yung Karasi naman nasa pinakataas is 1,607. So all in all, ang population na is 475. So ngayon, as I've said, nasa mga 0.5% kasi or 0.5% to 1% yung pwede nating maging customer sa total population ng isang lugar. So, yung 24,000 or ang 5% ng 24,000 is 120 katao. So, sabihin natin, yung pinakamalaki kasi maliit lang man to, madali lang silang i-market. Sabihin natin 1%. So, meron ka ngayong 240 katao na pwede mong maging customer. Alright? So, for example, gamitin pa rin natin ito na, so let's say, 3,000 yung average na in-order nila. So, meron tayong markup na 10%. So, yung projected profit mo, kung mag-online grocery ka sa Karasi plus PIDIG is 73,862. Net na yan per month. O, diba? So, you can still earn. You can definitely still earn. Alright? So, sabihin natin, ano ba to? Mga formula na to. So, wala na to, no? So, let's say, delete natin to, and then let's delete this one. So, in 1 year, no? Projected profit per year naman. So, of course, i-multiply lang natin yan. Delete natin to. I-multiply lang natin ito ng 12 times 12. Yan. So, 886,000 pesos. 886,000 pesos pa rin yung magiging profit mo. Almost 1 million pa rin yung profit mo per year. Net na yan. Okay? Kumbaga, malinis na. So, kahit maliit lang yung lugar na pag gagawan mo ng online grocery business, there is still profit in it. Alright? So, yan yung gusto ko lang i-explain sa inyo sa video na to that really, if you are going to start an online grocery business, kahit maliit lang yung lugar mo, maliit lang yung population within your municipality or city, pwede ka pa rin kumita ng malaki. Alright? So, if you want me to teach you, to guide you, and if you want us to bring customer, give you a platform, a website, tapos bubuhusan ka namin ng customer dyan sa website mo para mas madami yung benta mo. Alright? So,
take a look of our program called Prime Club Store Program. So, pwede punta ka sa prime.clubstore.com. Yan. prime.clubstore.com. And then, you read this one. No, basahin mo itong mga nakasulat dito para at least makuha mo yung whole information kung paano ba nagsisimula o paano ba gumagana, nagfa-function yung online grocery business, and how we can help you bring a lot of customer dyan sa website mo. How we can help you bring this 240 customers per municipality or city that you are currently living in, or you are currently serving or you want to serve your online grocery business. Alright? So thank you so much for watching this video. I hope na may natutunan ka. If you like this video, share it to others, no? Like this one, tapos kung may mga questions ka, clarifications, comment ka lang dyan sa baba. Huwag kang mahiya. Alright? At sasagutin kita personally dyan sa comment mo. Thank you. Bye-bye.